programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Po namin kayo sa presinto para makakuha po kami ng fingerprint sample. No! May angal ka? Magkasama nga itong si Moira at itong si Nerissa. At dito naman na biglang dumating ang mga pulis at nagtataka itong si Moira na kung bakit may mga pulis nga na lumapit sa kanila. Huhulihin ba daw siya nito? At nagtanong-tanong itong si Moira at nataranta na kung gising na ba daw itong si Don Pepe at itinuro na ba daw itong si Moira. At dito nga na sinabi ng mga pulis na hindi sila narito upang hulihin itong si Moira ay iniimbitahan lamang nila ito sa presento nang sa ganon ay makuhanan nga ito ng fingerprint itong si Moira. At dito naman na tumanggi itong si Moira. At dito rin na dumating itong si Giselle at sinasabi dito kay Moira na umaangal ba daw ito at kung bakit takot at natataranta na nga itong si Moira dahil alam ni Moira na may kinalaman nga siya dito sa kidnapping ni Don Pepe. Lalo pat may kasabwat siya dito na si Balahadja at itong si Zoe. At nakadagdag pa nga ang mga nakuha ng mga pulis na mga medical supplies dito sa hideout ni Balahadja. At wala namang ibang gagamit nito kundi itong si Zoe. Kaya pati na rin itong si Zoe ay pinapakuhanan na rin ni Giselle ng fingerprint nang malaman nila kung si Zoe ba ang gumagamit ng mga gamot na iyon. At dahil dito, kinabahan at natakot naman itong si Zoe dahil kabilin-bilinan niya nga dito kay Carlos na ayaw daw niyang makulong dahil baka mabubulok na nga siya doon sa kulungan. At nangako naman itong si Carlos kay Zoe na protektahan daw niya ito at hindi daw niya ito pababayaan at gagawaan daw niya ng paraan itong si Zoe kung anong paraan ito. Samantala, habang dinadalaw naman ni Annalyn sa kwarto itong si Don Pepe, ay dito naman na tila naghimala dahil pinisil nga ni Don Pepe itong mga kamay ni Annalyn. At dito naman na nagbigay ng sign na naintindihan ni Don Pepe ang mga sinasabi dito ni Annalyn. At dito nga napaiyak siya ng husto at tumingin dito kay Doc Lindon at tila hindi naman nasisiyahan sa ibinalita ni Annalyn itong si Doc Carlos dahil alam niya na kapag nagkamalay at nagising itong si Don Pepe ay malalaman na ng lahat ang tunay na sikreto na tinatago dito ni Carlos Benitez. Kaya naman gagawa na naman ito ng plano upang hindi na nga magkakamalay pa itong si Don Pepe. Subalit dahil porsigido na nga mababantayan lalo dito ni Annalyn ang kanyang lolo Pepe, ay dito naman mahihirapan itong si Carlos na gagawa ng masama dito kay Don Pepe dahil nakapalibot nga ang mga nagbabantay dito kay Don Pepe at isang si RJ at itong si Giselle dahil gusto nga nilang malaman kung sino nga ba ang nagpadukot dito kay Don Pepe upang pagbayarin na nga nila ito. At dito naman nag-aalala itong si Lynette sa mga kanyang napapansin dito sa kanyang asawa na si Carlos na tila tulala daw ito at hindi mapakali. At kapag tinatanong ni Lynette ay minsan nagagalit nga ito. At dito nga napapansin ni Lynette na tila may malalim na iniisip itong si Carlos. At nagdadalawang isip naman itong si Lynette, tanungin ito baka magalit na naman sa kanya. Kaya si Annalyn na lamang ang kinakausap dito ni Lynette at nagtanong na kung bakit ganun ang kinikilos ni Carlos Benitez na kakaiba at biglang-bigla na lamang nawawala ito at umaalis na hindi nagpapaalam at nagsasabi kay Lynette. Kaya yan naman ang ating pakatutukan maya-maya mga kapuso, dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat.